Ako'y babasa dito sa aklat ng unang Juan sa chapter 4 sa verse 7, Tagalog version of the Bible. Ganito po ang sabi. Ang nakasaad po rito sa Bible na ito, ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinubo ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanan sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin pinatatakutan ng araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing niibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Amen po ba? Mga kapatid, ang pagsama po is about love, the greatest of all. Ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Amen po ba? Sabi po na aklat ng Corinthians, tatlo ang mananatili, faith, hope, and love, but the greatest of the three is love. Sabi na mananatili ang pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal, pero ang pagmamahal o pag-ibig ang siyang pinakadakila sa lahat. Amen po ba? Kasi mga kapatid, ang pag-ibig hanggang sa langit, dala-dala pa po natin yan. Yung ating mga pananampalataya at pag-asa, pagdating natin sa langit, tapos na po ang lahat ng yan. Kasi lahat ng inaasahan natin, lahat ng pinaniniwalaan natin, ay matatanggap na natin at naging ganap na sa araw na iyon. Pero yung pag-ibig ay magpapatuloy at magpapatuloy pa. Amen po ba? Mga kapatid, itong mensahe po natin is just for every one of us. Kasi sa buhay nito mga kapatid, ang buhay po natin, ang pinakadakilang sandata na pwede natin gamitin para sa ating katatagumpay ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating pong mga pag-ibig ay may limitasyon. Madali natin mahalin ang mga taong mababait sa atin, mga taong tumutulong sa atin, pero yung mga taong nagkakamali sa atin, parang hirap-hirap mahalin. Pero mga kapatid, doon sa mga ganung sitwasyon, doon natin magagamit ang kapangyarihan at ang lakas ng pag-ibig ng Diyos na pinagdadaloy niya sa puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba?
Kasi tayo po ay mga tao, limitado po tayo. Pero salamat, may Diyos na kustos ng pag-ibig na siyang pumupuno sa ating mga buhay. Sa ganon, yung pag-ibig na yun ay ma-express natin. Pero minsan may mga times, hindi pa rin natin ma-express ng 100%. No? Kasi meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga flaws, meron tayong mga imperfections na hindi pa rin maging ganap ang pag-ibig na kahit na sabihin natin sa ating nililigawan o sa ating asawa na lahat-lahat ibibigay ko sa iyo, I tell you, hindi po. Hindi ko maibibigay lahat-lahat. Amen ba? Kasi meron pa rin siyang hahanapin sa iyo na minsan hindi mo maibigay sa kanya. Kasi ang tao, hindi po natin maibibigay ang 100% talaga. Si Lord lang talaga makapagbibigay ng 100%. Amen po ba? But we must try our best with the strength of God, with the grace of God, for us to be able to express the love of God na inilagay niya sa puso natin, ay ma-express natin para sa buhay ng bawat isa sa atin. At ganoon din, nais ko pong sabihin na we are all longing for love. Amen po ba? Amen po ba? You are longing for love and you want to receive love. Pero dapat ikaw rin, mag-express ka rin ng love. Dapat magtanim ka rin ng pag-ibig. Papaano lahat tayo, kanya-kanya tayo. You need to express and manifest the love ng Diyos na inilagay sa puso mo, express mo sa kapatid mo. Extend mo sa bawat isa. Amen po ba? At ganun din, kapag tayong bawat isa sa atin, we need to do that. No? Kasi ang pag-ibig ay nagiging napakaganda kapag ka mayroong magandang expression one with another. Kasi kapag ka yung isa nagmamahal sa iyo, ikaw naman hindi ka nagmamahal sa kanya, hindi nagiging ganap yung pag-ibig. No? Mas nagiging ganap, nagiging masarap kapag ka both ay nag-i-express sila ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya nga ang pag-asawa, hindi pwede yung isa lang na nagmamahal. Kinakailangan yung isa rin. Amen po ba? Kaya nga yung mga nagkakasal, tinatanggap mo ba siya? Tinatanggap mo ba siya? No, kasi pag hindi tumatanggap yung isa, hindi dapat matuloy ito. Kasi masasaktan lang yung isa. Amen po ba? Yung isa nagmahal ng nagmahal. Yung isa naman, ayaw suklian yung pagmamahal. Pareho lang silang masasaktan. Pareho silang masasaktan. Kaya nga tayo po minahal ng Diyos, at ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay wala pong limitasyon. Talagang mahal tayo ng Panginoon. Pero pag hindi po natin tinanggap yung pag-ibig ng Diyos at hindi natin sinukli yung pag-ibig ng Diyos, hindi po natin mararanasan ang ganap na kagandahan ng pag-ibig ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po tayo nakaranas ng mga dakilang bagay sa Panginoon kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos at magitan nun, minahal na rin natin ang Panginoon. Kaya patuloy na gumaganda ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Kaya sabi ng isang nagturo sa amin dun sa seminar, ang Diyos ay pinupuno tayo ng kanyang pag-ibig. Pero pag sarado ang puso mo, sasabihin mo, hindi mabait ang Diyos, hindi mapagmahal ang Diyos. Pero ang totoo dahil sinarhan mo ang puso mo sa Panginoon. Pero yung mga nagbukas ang puso sa Diyos, tumanggap sila ng mga pagpapala, nabago ang kanilang mga buhay, sumaya sila. Amen po ba? Bumalik ang mga sakit ng kanilang puso. Amen po ba? Bakit? Kasi nag-respond sila sa pag-ibig ng Diyos. Ganun din po tayo mga kapatid. The greatest thing in all the world is nothing but love. Ang pinakadakila sa lahat ay walang iba kundi ang pag-ibig. Ang lahat ng tao ay naghahangad na sila'y mahalin. Amen po ba? Gusto ng tao, sabi nito, people long for love. We want to be loved. We want to be taken care of. We want to be understood, to be forgiven. We want, sabi nito, what the world needs is love. Ang kailangan ng mundo, pag-ibig mga kapatid. Pero ang pag-ibig ay nagiging ganap. Kapag ka nagkaroon po ng give and take, sa larangan ng pag-ibig. Minahal ka, na ikaw naman ay nagmahal din. Nagiging ganap at nagiging masaya at matagumpay ang tinatawag ng pag-ibig. Ngayon, kung yung isa na nagmamahal, ikaw hindi nagmamahal, yung nagmamahal, matagumpay, ikaw hindi. Hindi ka matagumpay. Pero yung nagtaglay ng pagmamahal, nag-i-express ng pagmamahal,
sa isang tao, tapos hindi naman niya tinanggap yung pagmamahal na yon, ang talo doon yung hindi tumanggap. Pero yung nagmahal, lagi siyang nasa winning side ng kanyang buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi walang nawala sa kanya, nagmahal siya. Kaya lang hindi tinanggap yung kanyang pagmamahal, sorry na lang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya yung mga nagliligawan no, sabi na lang, sorry na lang kasi hindi na ako tinanggap. Sayang. Amen po ba? Kasi yung pagmamahal niya, hindi in-accept, parang sinasabi niya, na-miss mo ko. Na-miss mo yung mga gandang bagay na pwede kong i-offer sa'yo. Mga kapatid tayo kong lahat, binamahal ng Panginoon. Amen po ba? At sabi ko nga, pag ang tao talaga, hindi talaga 100%. Yung puso natin na naghahangad ng pagmamahal, hindi 100% kayang ibigay ng tao. Hindi po. Kahit na pinakamayaman yung asawa mo, kahit na siya ang pinakasinasabing pinakamabait, laging may kulang pa rin yan. Amen. Kasi yung kulang, ang kakompletuhan lang talaga natin na kay Lord. Amen. Kaya nga yung mga tao, merong mga kabataan, sila'y nagrebelde sa kanilang magulang, hindi ako mahal ng magulang ko, ganito ang magulang ko, pinabayaan ako, hindi ako inuunawa. Pero nung makakilala sila sa Panginoon, nung mapuno sila ng pag-ibig ng Diyos, natakpan ng lahat ng yun yung pagkukulang ng kanilang magulang. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, talagang there is no completeness na makukuha natin sa isang tao. Laging kulang, mga kapatid. Kaya nga po tayo dapat lumapit lahat kay Lord. Kaya nga tayo dapat lahat dumulog kay Lord. Kaya nga tayo dapat lahat manalangin sa Panginoon. Pumasok sa secret place. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kulang, we are looking for, na talagang minimitin natin sa buhay nito, mga kapatid, si Lord ang talaga makakatagpo. Si Lord ang talaga makakamit ng lahat ng yan. Pag hinanap mo sa tao, mabibigo ka. Mabibigo ka. Amen po ba? Pero mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na dahil si Lord ang magbibigay, hindi na tayo mag-share ng love. Share the love of God. Sa abot ng iyong makakaya, mahalin mo ang tao. At sa magitan niya, ikaw ay naging instrumento ng Diyos para express ang kanyang pag-ibig sa buhay ng tao. Amen po ba? Ng iyong kapatid, ng iyong asawa, ng iyong mga anak, o sino pa man na mga taong inilalapit sa iyo ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang sabi po ng isang sumulat si Carl, ang pangalan niya ay si Karl Barth, isang theologian. Ang sabi niya, the greatest thing in all the world is to receive God's love and become a transmitter of that love to others. Ito ang pinakadakilang bagay sa mundo, na tumanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos at i-share natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng iba. Nakikinig po ba kayo lahat? Tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo pong lahat yan. Hindi lang isa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi lang yung magulang mo, mamamahalin ka, ikaw dapat mag-express din ng love for your parents. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung pastor dapat mag-express ng love. Ganun din yung mga members dapat mag-express din ng love. Nakikinig po ba kayong lahat? Ganun din sa mga magkakaibigan. Yung kaibigan mo nag-express ng love sa iyo, you need also to express your love. Para sa ganun mas maging maganda, mas gumanda ang relationship. Are you listening? Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi tayo pong lahat, talagang gusto na kailangan natin ng pag-ibig. Pero ang pinaka-utmost and foremost and greatest love that we could ever have is nasa Panginoon. Kaya sa Kanya tayo lalapit, sa Kanya tayo dudulog. Kaya natin mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yun ng Panginoon siya ating i-share sa buhay ng iba. Nakikinig po ba kayo lahat? Kung parang dumarating yung time na nagiging parang kinakapos ka ng pag-ibig, nauubusan ka, you just need to recognize, Panginoon, kulang po. Dagdagan niyo po ang pag-ibig sa aking puso. Sa ganon, ito yung na-express ko, yung pag-ibig na galing po sa inyo. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, ito ang buhay, mga kapatid. You need to choose love and choose to love. Kinakailangan piliin mo ang pag-ibig at piliin mo umibig. Dito tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid. Tinawag ang bawat isa sa ating mga anak ng Diyos, tinahanan tayo ng Diyos. Ang tumahan po sa atin ay Diyos ng pag-ibig. Amen po ba?
At pumunta siya sa atin para bumusan tayo ng pag-ibig. Pero mga kapatid, ang expression of the love that God has given us, ang expression ay nasa sayo. Kung bukas ang puso mo, nakikinig po ba kayo lahat? Kahit na minsan yung dam, nagbuhos ng maraming tubig. Pero yung gripo mo, ang liit-liit lang ng bukas mo sa gripo mo, konti lang ang tulo sa'yo. Kasi hindi mo naman binuksan ng todo. Pero pag binuksan mo ng todo, ang lakas ng buhos. Pero pag niliitan mo lang ang bukas, konti lang ang tulo. Kasi, dahil doon sa hindi naging bukas ang puso mo, doon sa inilalagay ng Panginoon. Mga kapatid, buksan po natin. Nakikinig ko ba kayong lahat? Kasi sa malawak madali mga kapatid, ang magiging masaya sa buhay nito, yung mga taong may pagmamahal. Yung mga taong puno ng galit, puno ng sama ng loob, sa malawak madali, malulungkot po yung mga tao. Pero yung mga taong nagmahal, nagpatawad, umunawa, sa malawak madali, yan po ang mga taong masaya. Yan ang mga taong matagumpay. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi pag hindi mo natutunan ang ganung bagay, ikaw ang talo. Ikaw ang nasa losing side. Pero yung mga nagmamahal, nagpapatawad, nagbibigay ng another chances, mga kapatid, sila ang masasaya. Sila ang matatagumpay. Sila ang mga pinagpala. Sila ang magagaang puso't kalooban. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, yamang tayo po, ang Diyos ng pag-ibig ay sumasa atin. Hayaan natin itong pag-ibig na ito, choose to love. Piliin natin magmahal. Piliin natin magpatawad. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At kapag kami pagmamahal sa ating mga puso, mga kapatid, madaling maayos ang mga bagay-bagay, madaling ma-repair, madaling gumaling ang mga sugat kapag kami pagmamahal. Yung nakikinig po, magsabi ng Amen. At higit sa lahat, mga kapatid, pag lagi nga, ang tinitingnan natin lagi na isang bagay na nais kong bigyan ng pansin, naghahangad tayo ng pagmamahal. Pero tingnan din natin, tayo ba ay nag-share ng love? Dapat nandun din tayo, tinitingnan din natin ang mga bagay-bagay na yan sa buhay na ito. Sa ganun, hindi po tayo maging judgmental na hindi tayo minamahal. Ang tanong, ikaw ba nagmamahal? Dapat ganung bagay, para yung ganung bagay yung titingnan po natin. No? Kasi minsan nakikita natin yung pagkukulang ng iba. Ikaw naman pala, nagkukulang din ng pagmamahal sa kanya. Dapat pareho. Both, dapat. Nakikinig po ba kayo lahat? Sa ganun mga kapatid, madali maayos. Kapag pareho, tinitingnan natin ang ating mga sarili. Tinitingnan natin, kung nagkulang ba ako ng pag-share ng pagmamahal, then be honest enough. Nagkulang ako, pero Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig para sa ganun sa susunod, makapag-pour out pa ako ng mas maraming pag-ibig, pangunawa, pagmamahal sa aking kapwa, sa aking kaibigan, sa aking kapatiran. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi through that, mga kapatid, dyan magiging matagumpay ang ating mga buhay. Dyan natin mararanasan, mga kapatid, ang malaki ng bagay na inilandaan ng Panginoon. Nagiging makulay ang mundo kapag kapuno ng pag-ibig. Amen po ba? Amen po ba? At saka mga kapatid, dapat natin malaman ang isang dakilang katotohanan na sinasabi ng Bible that love covers a multitude of sins. Na ang pag-ibig nagtatakip ng lahat ng kasalanan o kamalian o kakulangan. Naniniwala po ba kayo lahat? Tingnan niyo po isang taong umiibig. Kahit na maraming kapintasan ng tao ngayon, wala sa kanya. Kahit siraan mo ng siraan, ako, yung bang boyfriend mo, ako ganito ugali mo, ako ganito ginawa mo, dahil mahal na mahal niya. Walang kwenta lahat yung sinasabi mo. Bakit? Mahal ko siya. Ang pag-ibig, nagtatakip yan. Nakikinig po ba kayo lahat? Napapangibabawan ng lahat ng kulang, ang lahat ng mali, ang lahat ng kailangan napapangibabawan kapag mayroong pag-ibig. Pero mga kapatid, hindi tayo magmamahal sa maling paraan. Nagmamahal tayo sa matuwid na kaparaanan, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen po ba? Kasi pag nag-dwell po tayo sa mga kamalian ng marami, mga kapatid, we are not walking in love. Wala po tayo, hindi tayo lumalakad sa pag-ibig. We need to walk in love.
Kasi doon tayo nilagyan ni Lord ng pag-ibig para lumakad tayo at mamuhay sa pag-ibig. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Amen. At kung dapat yan ang nilalakaran mo, magiging masaya ka. Magiging magaan. Amen po ba? Amen. Kasi pag may pag-ibig ka, nagkasala sa iyo yung kapwa mo, pinatatawad ko na siya. Inalimutan ko na yun. Amen po ba? Amen. Kaya wala kang pangingilian. Pagdating mo sa church, kahit na may panginisa sa iyo, pinatawad mo na. Kaya mo ng kamayan. Kaya mo ng yakapin. Bakit? Kasi nagpatawad ka na. Bakit? Kasi dumalo yung pag-ibig. Amen po ba? Dahil po ba kayo lahat? Ang kaawa yung pinapakita niya sa akin, yung maraming kamalian, kahinaan, kakulangan. Pero mga kapatid, pag yun doon tayo nag-dwell, ibig sabihin ng ibabaw yun, hindi yung pag-ibig. Dapat ang mga ibabaw yung pag-ibig. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid tayo po mga tao, talagang meron tayo mga weaknesses, may mga kahinaan. Meron pa rin hindi magagandang mag-ugali. Pero mga kapatid, narito tayo to walk in love. Kaya nga hindi rin ang imamagnify natin. Ang imamagnify natin ay ang pag-ibig ng Diyos na laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon sa buhay ng tao. We need to choose to love. Dahil na minsan yung magulang mo, maraming kulang sa'yo, di ka napag-aral, di ka sinuportahan, di ka binibigyan ng bagong damit, pero yung isang kapatid mo, binibigyan lagi ng bagong damit. Mga kapatid, choose to love. At pag may pag-ibig, meron din kasamang pagpapatawad. Nakikinig po ba kayo lahat? Amen. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kapatid, lagi kong sinasabi mga kapatid, ang pagmamahal ay tingnan mo muna sa puso mo bago mo hanapin sa iba. Are you listening? Amen. Are you listening? Kasi kapag lagi natin sinasabi, pag minahal niya ako, mamahalin ko siya. Mga kapatid, mahalin mo na muna. At later on, mamahalin ka rin niya. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Kasi pag hanap tayo ng hanap, paano kung yung tao yun, hindi ka na mahalin habang panahon? Di habang panahon ka nang galit sa kanya. Ang sinasabi natin, tingnan mo muna yung sarili mo. Kaya ang Lord, punuin mo ako ng pag-ibig. Kaya kung taong to, kahit hindi ako mahal, di ka ibig-ibig, pag pinuno ka ng pag-ibig ng Diyos, di ba sa malakaw madali, mababagihan mo siya ng pag-ibig ng Diyos, di sa isang araw, magbabago rin yun. Pero pag ang pag-ibig mo, dinipende mo sa taong yun, paano kung hindi ka man niya mahalin? Di wala, kawawa ka lang. Habang panahon ka ng masamang loob. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, with regards to love, totoo, naghahanap tayo lahat ng pag-ibig. Pero, titingnan din natin, ako ba'y nag-i-express ng pag-ibig? Ako ba'y nagmamahal? Are you listening? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan, walang nagbibigay sa akin. Ba't walang nagbibigay sa akin? Walang nagre-regalo. Tingnan mo na lang, ikaw ba nagre-regalo? Magregalo ka na magregalo. Tingnan mo, may magre-regalo rin sa'yo. Amen. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Amen. Hindi mga kapatid, reality po yan. Na minsan naghanap tayo, walang nagkikare sa akin, ikaw ba nagkikare? Are you listening? Amen. Mga kapatid, lagi natin titingnan na ang lahat na mga kailangan natin na kay Lord. At dapat kung tumatanggap tayo kay Lord, ini-express din natin ito. Yung nakikinig, magsabi na namin. Amen. Kasi tayo pong lahat si Lord, with regards to love, wala pong problema sa Panginoon. Talagang si Lord, kompleto ang pagmamahal sa ating lahat, from the very start, hindi nagbabago. Pero mga kapatid, tayong tumatanggap. Tayong tumatanggap. Paano natin tinatanggap at paano natin ini-express. Ngayon kung nakita natin, kung may isang taong ito, nagkulang ako ng pag-express ng love sa kanya, ayusin natin. Hindi pa naman tapos ang lahat. Mga buhay pa naman tayong lahat. Amen po ba? Amen po ba? I-express natin yung pag-ibig natin. Ay, medyo nagkulang ako sa taong ito. Sa susunod, medyo dadagdagan ko. Nakikinig po ba kayong lahat? Kung natin akalain, perfecto na tayo. Kompleto na tayo. Marami pa tayong kulang, mga kapatid. Amen po ba? Yung naniniwala magsabi ng amen. Amen. Kaya nga, ako bilang pastor, talaga nagkukulang pa rin. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat?
sinabi niyo kay pastor, kulang ka ng ganito, kulang ng ganon. Kapatid, totoo yung sinasabi mo. Kasi ako sa aking sarili alam ko, hindi pa 100%. At hindi ako makakarating sa 100% na lahat ng kailangan nyo maibibigay ko sa inyo. Kaya nga po ako narito para ituon kayo kay Lord. Kasi ang lahat ng kailangan nyo maibibigay sa inyo ni Lord ng 100%. Pero never ng tao. Never ng tao, mga kapatid. Kahit na anong pilit ko na ibigay ang 100%, hindi pa rin naabot sa 100%. Pwede siguro 90%, 95%, 98%, but never 100%. Kasi yung 100% galing lang kay Lord. Pag sinabi ng isa na, ay mahalin mo ako, mamahalin kita, bibigay ko sa iyo lahat, 100%, kapatid, sinungaling yung tao nyo. Hindi niya kaya. Maaaring sa simula, para nga, kompleto, hindi ako binibigay niya lahat, pera, pagmamahal, atensyon. Pero pagdating lipas ng ilang panahon, nagbabago na. Kasi, kaya nga po tayong lahat nangangailangan kay Lord. Bakit? Sa Kanya lang ang 100%. Kaya nga sabi ng Colossians, you are complete in Him. Kompleto tayo sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, pag yung asawa mo, maraming kulang sa iyo, marami kang mga hinahanap sa asawa mo na hindi niya maibigay, pag yung puso mo na i-connect mo maigi kay Lord, tumanggap ka ng tumanggap kay Lord, na napuno ka ng kanyang presensya, napuno ka ng kanyang pag-ibig, makikita mo lahat ng kumalaman ng asawa mo na pagtakpan lahat. Bakit? Kasi tumanggap ka ng tumanggap kay Lord. Napunan ni Lord. Kaya yung hinahanap na longing ng puso mo, nung napunan ni Lord, wala ka nang hinahanap. Hindi mo na nakita yung kulang ng asawa mo. Ang nadama mo na yung pagmamahal ni Lord. Yung kanina ng Panginoon. Amen po ba? Kaya masaya ka. Kaya matagumpay ka. Amen po ba? Kaya ikaw na ngayon ang nag-share at nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng iyong asawa. At habang minamahal mo yung asawa mo, ay dahil mo namang nagbabago ang kanyang buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, choose to love, and choose to love. Piliin natin ang pag-ibig, mga kapatid. Minsan marami tayong mga pinagpipilian, pero titingnan natin lagi, ito ba ay bunsod ng pag-ibig? Ito ba ay bunsod ng kabutihang loob? Ito ba ay bunsod ng biyaya na galing sa Panginoon? Kapag ka ganoon, buhat kay Lord, ipagpatuloy mo. Pag hindi buhat kay Lord, itigil mo. Kasi kung ang bawat pananampalataya ay mabubuhay sa pag-ibig, mga kapatid, walang problema. Meron mang problema, sandali na. Kasi ang bawat isa'y lumakad sa pag-ibig. Are you listening? Maging sa pamilya naman. Lumalaki ang problema kapag ka hindi pag-ibig ang nangiibabaw. Pero kapag ka may pag-ibig, may problema man, tumitigil yung problema at pag pag-ibig ang ginamit, nasisettle ang problema. Are you listening, mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, sa buhay nito, choose love. Tingin mo magmahal. Kasama ng pagmamahal, pagpapatawad. Kasama ng pagmamahal, pagpapakumbaba. Kasama ng pagpapatawad, pagpaparaya. Kasama ng pagpapatawad, giving second chances to people. Amen po ba? Amen po ba? Nagbibigay tayo ng mga second chances to people kasi pag-ibig po yan. Maaaring may taong madaling magbago, meron ibang taong tagal magbago. Amen po ba? Pero, ito naman, kaya-kayang baguhin ni Lord yan. Kaya lang minsan, dumaraan tayo sa mga ganon. Kasi tayo rin, inaayos din ni Lord ang puso natin. Nakikinig pa ba kayong lahat? Mga kapatid, don't ever think na sila dapat iayos ang puso, ikaw hindi. Ikaw muna. Kasi pag ganun lagi ang tingin mo, parang tingin mo, banal na banal ka na sila, hindi ba na? And that is not out of love. Dapat kung sinasabi mong dapat magbago siya, tingnan mo rin yung puso mo. Na meron pa rin dapat baguhin. Mga kapatid, that is one principle na lagi ko pa rin ina-apply sa buhay ko. Kahit na ako po'y 30 taon nang nagpapastor, meron pa rin binabago si Lord. Meron pa rin. Nasasabihin ko sa
niyo hindi pa rin ganun. Pag sinabi mo, Bishop, itong mali mo, mali mo. Sasabihin ko lang sa'yo, tama. May mga mali pa rin. Hindi pa ako na. Pero, humingi ako kay Lord ng lakas at pag-ibig para maging ganun. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Ang sinasabi ko lang, pag mayroong mga problema mga kapatid, titiyakin natin na yung mga hakbang natin ay bunsod ng pag-ibig. Amen po ba? At titingnan din natin yung ating side, yung ating puso't kalooban. Kasi maraming kulang yung isa na yun, maraming mali. Ikaw ba? Wala ba? Meron din. Dapat ka rin mag-ayos ng sarili mo. Dapat ka rin mag-adjust. Dapat ka rin magbago. Makikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, bilang inyo pong tatay dito sa loob ng iglesia, ganyan po tayo dapat lahat. Maging ako. Hindi ko po sinasabi sa inyong ang mga problema sa iglesia ay alam na alam ko ng lutasin. Mga kapatid, hindi ko. May mga times, Panginoon, anong gagawin ko rin? Pag sinabi, Pastor, anong gagawin? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, lalapit ako kay Lord para humingi ako ng biyaya. Para gabayan niya ako para malutas ang problema. Mga kapatid, wala sa akin ang solusyon. Na kay Lord. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Amen. Ganun po tayo mga kapatid dito sa loob ng iglesia. Let us continue to humble ourselves before the Lord. At lagi natin titingnan na ang ating pastor, hindi kompleto, hindi ganap, may mga pagkukunan. Pero titingnan din natin sa isang punto, meron din akong pagkukunan. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Amen. Sa ganun, lumakad po tayong lahat sa espiritu ng kapakumbabaan at pag-ibig. Yung nakikinig pa, magsabi na namin. Amen. Kaya we need to choose to love. Pilitin natin, sikapin natin na ang lakaran natin ay ang landas ng pagmamahal. Amen. Lahat ng nakikinig, magsabi ng Amen. Amen. At palakpakan natin malakas ang ating mga kapatid, ang mga dakilang tagumpay ay nakakamit kapag kami pagmamahal. Amen. Ang mga greatest attainments, achievements ay nagiging maganda, masaya ang tagumpay kapag kami pagmamahal. At naniniwala ako, maging sa ating iglesia, ay gano'n. Nandito tayo para magmahalan. Kaya sabi ng Panginoon, yung nakikinig ko magsabi na namin. Amen. Mga kapatid, ito po yung sabi ng Panginoon, babasahin ko lang po. Matthew chapter 22, sabi ng Panginoon. Tingnan niyo po Actually, na-share ko na minsan to. Dadaanan ko lang. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero, yung pangalawa, medyo binago ng Panginoon. Kasi sabi doon sa pangalawa, ibigin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Binago po ni Lord yun. Ano ang pagbabago? Sabi rito sa John chapter 13. Ito po yung pagbabagong ginawa ng Panginoon. Kasi ang sabi doon ng banal na kasulatan, mahalin mo yung kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi ang problema, pag hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo na rin mamahalin yung kapwa mo. Binago po ng Panginoon. Binabago pala ng Panginoon. Hindi, sabi niya rito kasi ito. John chapter 13, verse 34, sabi po, tingnan niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ayun. Kaya ibig sabihin, binago niya. Binago ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Sabi ng Panginoon, kung paanong iibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Sabi ng Panginoon ng una, mahalin mo siya tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero sabi ng Bible, sabi, isang bagong utos ang bibigay ko sa inyo. Kung paano ko kayong minahal, mahalin niyo yung kapwa niyo. Ngayon, ang pamantayan ng pagmamahal natin, hindi na yung sarili natin.
ang pamantayan ng pagmamahal natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. Amen po ba? Kasi pag sinabing mahalin mo yung kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, sabihin ko anong meron ka, yun ang ibibigay. Eh paano kung ang puso mo hindi marunong magpatawad? Doon yun din ba ibibigay mo sa kapwa mo? Kaya sabi ng Panginoon, hindi na ganoon, bago na. Kung paano kitang minahal, mahalin mo yung kapwa mo. Minahal kita, pinatawad kita, binago kita, sinuportahan kita, sabi ng Panginoon, ganoon ang ibigay mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya yung ano na yun, sabi isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ang pamantayan ng ating pagmamahal ni Lord. Nakikinig pa ba kayo lahat? Hindi yung kung paano mong minahal ang sarili mo. Nakikinig pa ba kayo lahat? Kasi minsan di ba, sabi bakit naman si pastor naka-iPhone? Ako, naka 3210 lang. Mahal na mahal ko sarili ko, binilang ko sarili ko ng 3210. Dapat 3210 lang din ang kay pastor. Kasi, mahal ko sarili ko, 3210 ang binili ko, dapat siya ng 3210. Kasi ang pamantayan mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Nakikinig pa ba kayong lahat? Kaya sabi ni Lord, hindi na ganon. Amen po ba? Amen po ba? Kung paano ko kayong minahal. Kaya ang sukatan lagi ng pagmamahal natin sa kapwa, paano tayo minahal ng Panginoon? Kapatid, buksan mo ang puso mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Ano mang ating mga nagawa kay Lord, pinapatawad tayo ng Panginoon. Kaya nagpapatawad din tayo sa iba. Binibigyan tayo ni Lord ng second chances. Give other people second chances sa kanilang buhay. Ganyan po ang pagmamahal, mga kapatid. Minsan, masakit pagmamahal talaga. Amen po ba? Bakit? Bakit kung minahal tayo ni Jesus, nasaktan din siya? Di ba, nagpakasakit niya sa krus, inialay ang buhay niya para lang mahalin tayong lahat. Minsan, ang pag-ibig talaga masakit. Masakit magmahal talaga. Nagbibinig ba po ba kayo lahat? Amen. Pero hindi naman puro sakit. Amen po ba? Minsan talaga yung sinasabi ko lang sakit. There will be sacrifices in loving. Meron talaga mga sakripisyo. Pero sa malawat madali, as you continue to love people, sa malawat madali pagdating ng time, maaani ka ng mga magagandang mga bagay. Kasi natuto kang mag-sacrifice just to love people with the love that God has given you, ay yung pag-ibig na inilagay ng Panginoon sa puso mo. Amen pa po ba kayo lahat? Yung masaya pa, magsabi ng Amen. Kaya mga kapatid, ang bawat tagumpay ay nagiging masaya, maganda, pinagpala, kapag ka ito ay sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang bawat nagmamahal ay nasa winning side ng buhay nito. Pero mga hindi nagmamahal nasa losing side. Kaya mga kapatid, kung kulang pa mga kapatid, just come into the presence of God. Sa iyong tahanan, pumunta ka sa isang silid, pumunta ka ron, tumanggap ka ng biyaya, ng pagmamahal, ng presensya ng Diyos. At sa bawat paglabas mo, mabubuhay ka na may dalang pag-ibig, may dalang pagpaparaya, pagpapatawad sa ating mga puso. At itong pairalin natin, magiging maganda mga bagay-bagay, maayos sa mga bagay-bagay, magiging matagumpay tayong lahat dahil meron pag-ibig. Dapat natin malaman, tulad ng binanggit natin, binasa natin, God is love. At ang sino mang namumuhay sa pag-ibig, sumasa kanya ang Panginoon. Sa mga tuwing, kapag hindi pag-ibig ang ating nilalakaran, that is not of God. Pag hindi pag-ibig ang pamantayan mo sa buhay, ang mga prinsipyo mo sa buhay, ay hindi punsod ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang nilalakaran mo ay hindi kaparaanan ng Diyos. Ang nilalakaran mo ay sa kaaway. Kaya nga mahalaga na makita natin, Panginoon, patnubayan mo ako, Panginoon. Lord, samahan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan. Bigyan mo ako ng katalinuhan. Gabayan mo ang ating mga hakbang sa landas ng pag-ibig. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? At pagka dyan po ang ating mga nilakaran, mga kapatid, magiging matagumpay po tayo. Magiging masaya po tayo. Gaganda po ang mga araw ng bukas para sa bawat isa sa atin. At yung mga minimiti po natin, makakamit po natin. Kasi nandun po tayo sa landas na iyon ng pag-ibig.
Yung nakikinig mo, magsabi ng malakas na amin. Mga kapatid, ang mga tao naghahanap ng pag-ibig. Express love, express love, express love. At ikaw rin, tingnan mo rin, nakakapag-express ba ako ng pag-ibig? Dapat, both sides, pinakamaganda. Bawat isa, nag-i-express ng pag-ibig sa isa't isa. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, there are times na ang atin pong mga pag-express ay sa maling kaparaanan. But we need to, kinakailangan natin ayusin. No? Kasi minsan mali ang mga pag-express natin, pero sabi ko nga mahalaga yung spirito ng mapagpakumbaba para sa buhay ng bawat isa sa atin, na sa ganun, ma-express natin ang tama. Kasi pag binasa niyo ang 1 Corinthians chapter 13, sabi niyo nito, kahit na makapagsalita ako ng mga maging eloquent ako, mahusay ako magsalita, pero pag wala akong pag-ibig, walang kwentang lahat ng bagay. I-offer ko man ang aking kayamanan, pero wala namang pag-ibig, wala pa rin kwenta. Wala pa rin kabuluhan. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Para ba rin ang pinakatakila talaga lagi? Pag-ibig, pagmamahal. At titiyakin natin na itong ating nilalakaran. Itong landas na tinatahak po natin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, let all things be done in love. Gawin natin yung pag-ibig. Kahit na malaki yung pananampalataya natin, pero kung wala namang pagmamahal, laging kulang. Pero pag nandiyan ang pagmamahal, kinukumpleto niya ang lahat ng mga kakulangan. Kaya mga kapatid, si Lord ang pinakabuod at pinaka-source ng ating mga pagmamahal. From time to time, let us drink of God's love. From day to day, let us come into the presence of God. Uminom tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ikaw kapatid, uminom ka. Para sa ganon, pagka kumain ka, uminom ka ng pag-ibig ng Diyos, you can express it. No? Yun ang i-release mo. At magiging pagpapahalaga ka sa buhay ng marami. Amen po ba? At mga kapatid, this is for every one of us. This is for me, this is for each one of us. Para sa ating, sa akin, para sa ating mga leaders, para sa bawat isa sa atin, this is not just for you. Higit sa lahat, ito ay para sa amin. At para sa ating lahat, lalo na po tayo mga naglilingkod sa gawain ng Diyos. Lagi natin express ang ating pag-ibig sapagkat ang pag-ibig na inilagay ng Panginoon sa ating mga puso. Yung masaya pa, magsabi ng malakas na amen. Pwede ba isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon? The greatest healing force on earth is love. Ang mga tao, gumagaling ang mga sugat ng puso niyan pag nakadama ng pag-ibig. Amen po ba? Pag naranasan niya yung pagmamahal, gumagaling po yan. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya na pinopokus ko kayong lahat kay Lord. Kasi pag naranasan mo yung pag-ibig ni Lord, gagaling ka. Gagaling ka. Ano mang pilit ng taong pagalingin ka, amuin ka, pag hindi mo naranasan yung talagang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi ka na. Are you listening? Amen. Are you listening? Amen. The greatest force is, the greatest healing force is love. Pero dapat nating malaman yan ay yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Masarap na nadarama natin yung pagmamahal ng ating mga kapatiran, pagkalinga nila, yung mga pagmamalasakit nila. Pero ulit-ulitin ko, kulang lagi yung sa tao. Ang laging complete love that we can receive is from the Lord. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At tayo po, with the best that we can, you need to express love. Dapat express natin ang pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Maraming sinasabi ko, hindi natin kaya i-express ng 100%, pero express mo to the fullest level that you can express it out. Express mo. Maaaring ang pag-express mo ng love is just 95%, 98%, 80%. Hanggat pinaka-the best, express mo. Express mo. Although sinasabi ko, hindi pwedeng 100% kasi 100% kay Lord lang. Pero sana hindi namin maging reason na hindi ko kasi na-express kasi
kay Lord ng 100%. Sa akin kasi, basta express mo. Amen po ba? Amen. With the best that you can, magmahal ka, magpatawad ka, umunawa ka, magbigay ka ng mga second chances. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Amen. Sabagat ang pag-ibig is it is the greatest healing force on earth. Pag may pag-ibig ang tao at nakaranas ng pag-ibig, gagaling yan. Kaya nga, pag tayo nagpapahagi sa buhay ng isang tao, lagi natin inuuna na ilapit siya sa Panginoon. Kasi hindi naman natin maibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Pero pag lumapit siya kay Lord, lahat ng kulang, pupunan sa Kanya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kasi tayo gano'n naman, di ba? Amen po ba? Kahit na tayo nagbabahagi, nag-share, nagpapadama ng pag-ibig. Pero mga kapatid, ang kakumpletuhan talaga na kay Lord. Kaya nga tingnan nyo yung mga kasama, pumunta ng Cagayan, nagbigay ko ng mga relief. Kaya nga nung nagpapaano, sabi, baka pwede kayong sumama sa amin dito, samahan nyo kami. Kaya kami nagpadala na kami pang gasolina. Amen po ba? Hindi man kami kasama, at least yung panggasolina ng pinadala namin, kasama kami sa kanilang mission to express the love of God. Pero yung tulong nila ron, limited lang yun. Kaya nga pag nandun sila, isishare nila si Jesus, isishare nila si Lord. Bakit? Sapagkat tapos man yung kanilang pagbibigay, at yung pagbibigay nila, hindi naman kumpleto yon. Pero pag na-focus mo ang kanilang puso at ang kanilang mga buhay sa Panginoon, mararanasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Mararanasan nila yung provision ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, ganun po tayo lahat. Yung mga taong sinishare natin, binabagi na natin, nilalapit natin lahat kay Lord. Kasi si Lord ang kakumpletuhan ng lahat ng bagay. Whatever they need, pwedeng punan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Lalong-lalo na yung mga kakulangan sa kanilang mga puso at kalooban. Are you listening, mga kapatid? Mga kapatid, love. Dito tayo, mga kapatid. Ito ang pinakadakilang bagay sa buhay na ito. At ito ang pinakatagumpay nating lahat pag pinairal po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Oo, nasasaktan tayo. Nakapagpatawad na tayo noon. Magpatawad ka ulit. Pagkasaktan ka. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Mga kapatid, ako po yung hihingi ng paumanhin kung mayroong mga taong nasaktan, mayroong mga taong nakalitaan, mayroong mga taong hindi nabigyan ng tamang mga approach o mga pansin o attention. May mga taong nasaktan, ako po yung humihingi ng paumanhin sa inyo. Pero mga kapatid, dapat yung malaman na kung kayo man ay mga nasaktan, kayo man ay mga may mga sakit sa inyong mga kalooban. Nais kong sabihin sa inyong mga kapatid, mas marami pong sa amin. Kaya lang, sa tulong ng Diyos, kapagtagumpayan. Amen po ba? Amen. Kung marami kayong mga hinahanap ng mga kakulangan, una na kaming naghanap ng bagay na ito. Pero salamat, pinunan ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya, naintindihan po namin mga kapatid. And we want to continue to express His love na nilagay sa aming puso para sa inyo. Pero kami rin mga kapatid, dumaan din kami sa maraming panahong sugatan. Dumaan kami sa mga maraming panahon na maraming katanungan. Dinaanan na po namin. Pero sa tulong ng Diyos, at sa comfort ng Panginoon at sa pag-ibig ng Diyos, salamat. Nalampasan ko ang lahat. Nagpatawad. At patuloy na nagpapatawad. Ay, hindi ko pakailangan. Amen. Kasi kung noon nagpatawad ka na, minsan susunod, masasaktan ka ulit. Magpatawad ka ulit. Amen po ba? Amen po ba? Kung noon, minahal mo, tapos dumating ang time, hindi ka na minahal, di, mahalin mo pa ulit. Amen po ba? Ganun lang naman po tayo, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo lahat? Ang kaaway, pilit tayong dinadown. Ang kaaway, pilit na sinisira po ang ating mga mabuting landas ng buhay patungo sa mga pagpapala ng Diyos.
dinidistract niya po tayo sa kaliwat sa kanan. Pero mga kapatid, pag meron kang pag-ibig ni Lord sa puso mo, you are on the right track. Tama ka sa tama kang landas ng buhay. Amen po ba? Pero pag puno ka ng sama ng loob at tinanakit at hindi ka pa nakapagpapatawad, I tell you, nasa mali kang landas ng buhay. Nasa mali kang landas ng buhay. You need to see yourself at ilagay mo yung sarili mo sa tamang landas. Kung meron dapat patawarin, patawarin. Amen po ba? Kung meron kailangan magparaya. Amen po ba? Mga kapatid, dito po tayo. Dito tinawag ang ating iglesia to love, to give second chances, to extend grace. Amen po ba? Nandito tayo mga kapatid. Hindi tayo pinagsama-sama ni Lord para sa ano pa man, kundi sa pagmamahalan, sa pag-extend ng grace, sa pag-extend ng biyaya, ng habag, para sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag tayo lang namin, buksan niyo ang puso ninyo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Buksan niyo ang puso niyo mga kapatid. Kasi ang taong nagmamahal din, marunong din naman respeto. Marunong din gumalang. Kasi ang paggalang ay bunga ng pagmamahal. Kapag ang isang tao ay walang respeto at walang galang, ang kanyang ginawa ay hindi bunga ng pag-ibig. Pero mga kapatid, hindi pa naman tapos. Minsan nagkamali, pwede naman itama. Amen po ba? Wala naman sa atin dito hindi nagkamali. Pero, ang isang mahalagang bagay lang, ay mali ako doon. I'm sorry, I'm wrong. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At pagka ganun mga kapatid, naayos ang mga bagay-bagay. Ang mag-asawa, minsan nagkakagalit siya, nag-aaway, pero pag yung mag-asawa na yan ay nagsabing, love, pasensya ka na, I'm sorry. Naayos. Pero pag walang nag-I'm sorry na sa dalawa na yan, ako, hindi mag-iimik ka niya kahit sa linggo. Pero pag may nagsabi niyan, I'm sorry, pasensya ka na. Pag kami gano'n, iba na naayos. Amen po ba? Mga kapatid, let all things be done in love. Nandito tayo, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Receive His love. From day to day, Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig sa puso. Amen po ba? At once na yung pag-ibig na yun na tinatanggap mo, siya na i-express mo, I tell you, sasaya ka. Magiging masaya ang buhay mo, magiging matagumpay ang buhay mo. Mga kapatid, sa panghuli, ito po ang aming sasabihin, lalo na po sa karamihan sa ating mga nandito. Hindi po tayo aangan nang merong hinanakit at sama ng loob. Mahirapan kang umangat. Ang bigat-bigat ng buhay. Pero kapag ka marunong kang magmahal, magpatawad, umunawa, magaan ang iyong patangan. Magtatagumpay ka. Kaya nga, itong gamitin natin mga kapatid, this is from the Lord. Let us love one another kasi minahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, ito ang isang bagong utos na binibigay sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig, umibig din kayo sa magitan ng pag-ibig na aking ipinadama sa inyo. Mga kapatid, sa araw na ito, tanggapin po natin lahat ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang ang kayo, maski ako. Kailangan ko pang mapuno ng pag-ibig ng Panginoon. No, kapag na-express mo na yung love, bukas umikaw ulit. Lord, naibahagi ko na yung ibang pag-ibig na pinuno mo sa akin, nabawasan. Punan mo ni Lord. Amen. No, don't ever think na ikaw ay kompleto on your own. Our completeness, tulad ng binabanggit ko, nasa Kanya. Kaya nga, come humbly before the Lord. Panginoon mo lang, dagdagan mo Panginoon. Punuin mo pa. At Panginoon, tulungan mo kung i-express ito, Panginoon. At for sure, mga kapatid, maayos sa mga bagay-bagay. Sasaya tayong lahat. Magtatagumpay tayo. Yung pamilya natin gaganda. Magiging masaya ang mga pamilya natin. Kasi yung tinanggap natin pag-ibig sa Panginoon. Ini-express natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga tao sa ating paligid. At pag yung pag-ibig ay naghahari, matagumpay tayong lahat. Ang Diyos ay naroon. Ang presensya ng Panginoon ay nadarama. Tayong lahat ay binibless. Tayong lahat ay umaangat. Tayong lahat ay nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Ito ang
pag-ibig niyo po